kindly unmute po. Go ahead. Go ahead, ma'am. Ayan, sige po. So, mga sirs, ipa-flash po namin yung 3 slides na presentation ng DSWD para sa achievements, accomplishments as of 6 a.m. today. Go ahead, ma'am. Okay na? So, for DSWD po, we gather data under our 24/7 DRCC operations at ito po yung nakuha nating data validated with the data po ng NDRIMC and the OCD nationwide collected from the affected regions. So for today, as of 6 a.m., we have 512 total affected barangays with 176,186 total affected families with 736,386 total affected individuals. So meron ho tayong documented na 1,548 total casualties, 65 po yung death, 1,447 yung injured, 36 yung missing. So yan po yung sa mga affected. When it comes to internally displaced population, mandated for DSWD and the camp coordination and camp management as well as internally displaced population protection cluster, ito naman ho ang documented data natin. Meron tayong total open evacuation centers na 44, doon po sa affected regions ng 11 and 12 lang po yan. And then we have 4,019 total families inside evacuation centers with a total number of 18,423 total persons inside ECs. So yung mga families naman na outside ECs ay nasa 13,132 while yung individual in-account po natin, umabot po yan ng 51,978. As of 6 a.m., ang data po natin, mas kumonte yung outside evacuation centers at tumaas yung mga inside evacuation centers. Ito po ay ang analysis natin and observation at the ground dahil yung mga outside ECs na nakikitira sa mga kamag-anak at mga kaibigan nila na naggumawa ng mga makeshifts and shanties sa tabi ng mga bahay ng mga kamag-anak ay bumabalik po at nagpupuntahan sa ating mga evacuation centers. Meaning, yung intervention ng government, ng local government, agencies na nag-augment sa ating mga local government units ay okay at mas gusto ng mga outside evacuation centers to stay inside evacuation centers with the complete facilities, food and non-food items we distributed. So for the damaged houses naman, ang documented po ng DROMIC ay nasa 58,576 yung total damaged houses natin. In-account yan dun sa totally damaged houses with 11,302 na talagang bagsak, sira, hindi na mapapakinabangan. With partially damaged houses naman na 47,274. Either nawasak yung bubong, yung kanilang mga pader, yung kanilang sahig, no? So yan yung mga nasa around 48,000 na po as of 6 a.m. So with this data, ang DSWD ay very proactive at sa direktiba ng Secretary Rex Gatchalian, yung ating secretary ng DSWD, na tiyakin na lahat ng apektadong pamilya ay nakakalinga ng ahensya. So with this, ang next slide po ay yung ating mga assistance naman. So with that affected families, we distributed na po 125,242 family food packs. And then we have 7,428 total ready-to-eat foods release and the total non-food items na 6,990. Through AICS din po, or Assistance to Individual in Crisis Situation, we release na po 36,675,000 financial assistance sa mga affected families. Lalo na po dyan sa mga namatayan at mga talagang sobrang nandoon sa mga hospitals at kailangan ng additional assistance ay mga
injured, missing, and with death, ay binigyan po agad natin ng tulong. So yung total cost of assistance po ng DSWD ay umabot na po sa 124,946,118.48. And we also deployed mga protection and specialized disaster response vehicles. So tayo po ay nag-deploy na ng 4 na mobile command centers, lalo na po doon sa mga most affected, kasama po dyan ng 9, 10, 11, and 12. And then we have 5 mobile kitchens na nakakalat. At dyan po sa Region 12, 2 po yan dahil kailangan talagang masuportahan yung ating mga kababayan. So we have field offices 9, 10, 11, 12, and Caraga, at nag-augment pa po tayo. So that is the specialized protection equipment and vehicles naman po at the ground. So next is yung next slide, last slide na po namin ito para ipakita lang na kapag kailangan pa po ng mga affected regions in Mindanao, we have 4.8 million, more than 4.8 million total number of family food packs nationwide. And then may mga non-food items pa po tayo. Yung mga protection kits natin, the sleeping kits, family clothing kits, hygiene kits, and yung mga camp management kits, mga protection tents, no? So, total of 274,867 na naka-preposition nationwide. Kung usapin naman po ng standby fund when it comes to allotment ng ating quick response fund, ongoing po ang pag-replenish ng DSWD, pero meron pa po tayong 736.7 million na naka-standby fund sa buong Pilipinas. Yan po ay nakakalat sa mga regions natin, kasama po dyan ang nasa central office. So that is the standby fund naman in case kulang pa po ang kailangan assistance ng Mindanao. So yan po for DSWD, Mr. Chair. Thank you very much, ma'am. Mula po yan sa DSWD, Disaster Response Command Center. From our friends from the media, may tanong pa po tayo sa DSWD and sa Camp Coordination and Camp Management Cluster. And then ganoon din sa Food and Non-Food Item Cluster na pareho pong DSWD ang lead. And ganoon din po sa IDP Protection Cluster. So kung wala po, no, maraming salamat, ma'am, from DSWD, no, Director Lanada, and then I understand, no, sina Secretary Rex at saka sina Yusek Dayan, no, and then sina Yusek Cabreros din namin, no, are all on the ground, no, for the disaster response operations doon mismo sa Mindanao. So kung wala na pong tanong, no, from our friends from the media, meron na lang po kaming mga panawagan, ano, paalala sa ating mga kababayan. Unang-unang po, no, doon sa ating mga kababayan, no, sa mga doon po sa kabilang both, no, from the public sectors, mga kasama natin sa serbisyo publiko at saka sa mga pribadong sektor na lagi pong handa, walang sawa at patuloy na tumutulong sa ating response operations sa magnitude 7.8 na lindol, no. Ito pong ipinapakita namin ay ito po yung mga OCD regional offices sa Mindanao. Ito po yung mga contact details doon po sa mga kababayan natin, no, from the serbisyong publiko, public sector, and then sa pribadong sektor. Maari lamang po, no, na makipag-ugnayan sa mga Emergency Operations Center ng Office of Civil Defense Regional Offices bago po pumunta sa rehiyon na balak ninyong tulungan. Ganon din po, no, ito pong koordinasyon, ano, na hinihiling natin, mahalaga po na may koordinasyon tayo para malaman kung anong klase at anong klaseng tulong, para po malaman natin kung saang response cluster kayo makakatulong. Now, kapag dumating naman po doon sa on-scene, no, o sa apektadong lugar, unahin po sana nating makipag-ugnayan sa mga Incident Command Posts o ICP na nakakasako po doon sa apektadong lugar para sa inyong kaukulang check-in procedures or yung pagpapalista po, no, doon sa mga isinasagawang response operations. Layunin po nitong ating ipinatutupad na Incident Command System para po magkaroon ng ligtas, maagap, akma at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang apektado ng lindol para po lahat ng pamilyang apektado ay wala pong maiiwan at lahat ay matutulungan. So yan po yung mga contact details na maaari ninyong tawagan doon sa regional offices. And then ito naman pong linggo, ano, sa darating na Huwebes, meron po tayong isasagawa ulit yung second quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa June 18, ganap pong alas 9 ng umaga. Sabay-sabay ulit tayo na magdaduck, cover and hold
and beyond, sinasabi natin, and beyond kasi habang mahalaga po na pinag-aaralan at iniensayo natin itong duck, cover, and hold, marami pa pong dapat gawin din na mga pag-iensayo, katulad ng mga evacuation na procedures, ganun din yung mga pagtitest po, no, pag-iensayo ng mga contingency plans na meron tayo. So yan po ay itong darating na Huwebes, June 18, alas 9 ng umaga. At para po magtapos dito itong ating press conference, ibabalik ko po kay ASEC Rafi Alandro para po sa kanyang huling mensahe sa press conference na ito. Okay, magandang tanghali uli sa lahat, no? Just to close this press conference this morning, this noontime, I would just like to reiterate and emphasize na ito pong ating response to the 7.8 earthquake is in full swing. Again, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay on hand, ay nandito para ibigay ang tulong sa lahat ng mga apektadong lugar. And we will continue to do that without interruption. Sabi ko nga, the other day pa, tuloy-tuloy po. Walang hinto ang aming response operation. So yan na rin ay sa utos na rin ng ating Pangulo, no? Pangulong Marcos, and of course our NDRRMC chairperson si Secretary Teodoro and Yusek Cabreros at lahat ng mga membro ng NDRRMC, sila Secretary Gatchalian and Secretary ng DOH and DPWH, lahat po ng agencies are in an all hand on deck posture, no? So we will continue to provide immediate assistance to all affected communities. And we will continue to do that, no? Until every family, every community in need receives the support and the services that they need. So just to emphasize, tuloy-tuloy pa rin po ang aming operasyon. Sama-sama po tayo dito. Sabi nga ni Yusek Cabreros, it's a whole of society, whole of government effort. At kami po dito sa NDRIMC ay tuloy-tuloy po ang aming serbisyo para mabigay at madala lahat ng tulong doon sa mga apektadong lugar. So with that po, maraming salamat po at until our next update po.